Welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 5, Friday. So mga kapatid, pupunta na ako sa ating Bible verses. Romans 7:24, Wretched man that I am, who will deliver me from the body of these deaths? So si Paul ang may sulat nito. Sabi niya, Wretched man that I am. Ibig sabihin, isa akong abang tao. No? At sinabi niya, sino ang magpapalaya sa akin? No? Mula sa katawan ng kamatayan. So tinuring niya yung sarili niya na isang katawan ng kamatayan. Na ang ibig sabihin, sa pagkatisod, tayo ay naging kamatayan. At syempre, kapag may kamatayan, merong kasalanan. Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Kaya yan yung pananaw ni Pablo sa kanyang sarili sa aspekto ng pagiging isang natisod, isang katawan ng kamatayan. 8:2 For the law of the Spirit of life has freed me in Christ Jesus from the law of sin and of death. Ito magandang verse. Binabanggit dito yung law of the Spirit of life na siyang nagpalaya sa kanya mula sa law of sin and of death. So ibig sabihin may dalawang law na binanggit dito. No? Isang law na mas malakas kaysa sa law of sin and of death. So basahin ko sa inyo. There is a sinning factor, an addiction to sinning. Within man, this factor, this addiction, is Satan himself, and man is his captive. First, Satan captured us, then he came to dwell in us as the inciter, the instigator of our sins. The result is that he has become our illegal master, and we have become his captives to the extent that we are unable to do good and can only commit sins. Amen. So, dito binabanggit niya ang kondisyon ng isang tao na natisod. Dahil natisod ang tao, sa loob niya, nagkaroon ng kasalanan. At itong kasalanan na ito, nagbubulit sa kanya para magkasala. Hanggang sa ang kasalanan ay parang isang addiction na siya. No? At itong kasalanan na nagbubulit sa kanya ay isang persona na walang iba kundi si Satanas. So ang pagdating ni Satanas sa loob natin ay ang pagpasok ng isang elemento na tinatawag na sin, kasalanan. So pag binanggit natin yung sin, singular, yan ay tumutukoy sa isang kalikasan, sa isang elemento. Yun namang sins with S, ito naman yung mga plural, mga ginagawang kasalanan. Yung sin, kalikasan, persona siya, walang iba kundi si Kristo. Siya rin yung kautusan ng kasalanan at kamatayan na nananahan sa loob ng tao, na naging illegal master ng tao. Na ang tao ay napasailalim sa kanyang pang-aalipin. Kaya ang tao, wala kang magagawa kundi magkasala dahil dun sa kalikasan na yon na naidala tungo sa tao. No. In the Bible, Satan is also called Beelzebul. Beelzebul means the Lord of the dunghill. From the name meaning the Lord of flies, Satan specializes in leading flies to feed on dung. Hence, he is also the Lord of flies. Since he is the Lord of flies, all sinners are like flies that follow Satan to feed on dung. So binanggit natin si Satanas kanina. Ang kanyang titulo ay Beelzebul. Nang ibig sabihin, siya ang Panginoon ng dunghill, yung sukal ng basura.
No, na talagang mga basurang bulok. Yan yung dunghill. Si Satanas, si Beelzebul ang pinuno ng basura. At siya rin ang pinuno ng mga langaw. Lord of Flies, pinuno ng langaw. Hindi lang langaw, mga bangaw yan. No, na siyang pumupunta doon sa basurahan para kumain ng basura. So yan yung sitwasyon. No, na ang ibig sabihin nito, pakinggan nyo. Yung mga makasalanan ay inihalin tulad sa mga langaw na sila ay nadadala ni Satanas sa basurahan para kumain ng basura. Alam nyo ba kung bakit ganon? Kasi lahat ng gawa ng kasalanan ay marumi. Marumi yan. Kaya ganito ang pagsasalarawan. Si Satanas, Beelzebul. Yan ang kanyang titulo bilang Panginoon ng basurahan at Panginoon ng mga langaw. At siya yung naglilid sa mga langaw para kumain ng basura. No? At ito ay isang pagsasalarawan kung paano niya nililid ang mga makasalanan upang kumain ng basura. Na ang ibig sabihin, lahat ng kasalanan ay marumi. Even upper class people are like flies. Beelzebul can disguise himself with a high-class appearance so that all the flies following him appear to be of a high class. Such persons hold dancing parties in upper-class places. But such places are merely cultured dunghill. These people dress nicely and are very cultured, and when they dance, they seem elegant. In actuality, however, they are eating dung. Amen. So, yung example dito na nakasalanan ay yung pagsasayaw. Pagsasayaw na ibig sabihin, ito ay maruming bagay. Alam niyo kung bakit? Kasi ang istorya ng pagsasayaw sa lumang tipan ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ba yung gintong guya sinamba ng mga tao? Alam niyo kung paano nila sinamba yan? Sinayawan nila. Sumayaw-sayaw sila. Yun ang paraan ng pagsamba. Kaya ang pagsasayaw, ang origin nito ay worshiping of idols. No? Kaya sabi niya, ito si Beelzebul. No? Ginawa niya minsan yung mga pagsasayaw na may kultura. Decente, high class. Yung mga tao nagsasayaw, nakadamit ng decente, magaganda. Parang upper class. Tapos dinala niya sa mga lugar na mga upper class para dun sila magsayaw. Pero sa katotohanan, yun ay basurahan. Upper class. Dunghill. Nang ibig sabihin, siguro minsan yung basurahan ang ganda kasi yung ibang basurahan may design, magandang tignan. Pero pag nilagyan mo, basura din ang laman. Kaya yung pagsasayaw ay itinuring na isang pagsasagawa ng kasalanan. So ngayon, may mga nagsasayaw ba? Oo, uso nga ang sayaw ngayon eh. Pag tinignan mo sa cellphone, ang daming sumasayaw. Ang dami. May mga kapatid bang sumasayaw? Meron. Kaya nawa mabuksan yung mata natin. Makita natin na ang mga ganitong gawi ay isang bagay na ang pinanggalingan ay kasalanan, kaya yan ay kasalanan. Kaya yun yung example na binigay dito. Pinabasa ko lang. Amen. Deep in his heart, no one wants to sin. But when a person becomes addicted and is stirred up by Beelzebul, he has to follow, allowing him to be led around by the nose. Afterwards, he regrets it and may say, I am so stupid. Well, what was I doing?
What was I doing? So yun sabi. Why did I have to do that? Although deep in his heart, no one wants to sin. Eventually, everyone sins. No one has control over himself, and everyone has become a slave of sin. This is why the Lord Jesus said, everyone who commits sin is a slave of sin. Tama naman. Wala namang gusto magkasala kung tutuusin. Ayaw namang gawin ng tao yan. Kaya lang, pag dumating yung addiction sa sin, hindi mapigil yung sarili. No? Kundi magkasala. Kung minsan, pagkatapos niya magkasala, naiisip din niya, bakit ginawa ko ito? No? At yung iba naman, habang nagkakasala, bakit ko ginagawa ito? Nagtataka sila, bakit hindi nila nakokontrol yung sarili nila na gawin yung mga bagay na yan. So ito ay nagpapakita na tayo ay mga alipin sa kasalanan. Kaya tama yung sinabi rito. Sinabi mismo ng Panginoon, everyone who commits sin is a slave of sin. No? Kaya siya nagkakasala sapagkat siya ay alipin ng kasalanan. Pag sinabi mong alipin ng kasalanan, yung kasalanan ang boss mo, kaya sumusunod ka at nagkakasala. The sin within us is a real controlling power. How we thank God for Romans 8:2, which says that in Christ, the law of the Spirit of life frees us from the law of sin and of death. We thank the Lord for His mercy. Many can testify that when they get angry, they can get over it very quickly, and the anger does not come back. This is because the law of the Spirit of life frees us from the bondage of sin. Amen. Ayan. So pinag-uusapan natin yung kalakasan, kapangyarihan ng kasalanan. Sobrang lakas niya. Pero, salamat sa kaawaan ng Panginoon. Merong isang puwersa, no? Isang kautusan o law na mas malakas kaysa sa sin. Ito ay ang law of the Spirit of life na siyang nagpapalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. No? Kaya minsan, kung naranasan mo yung law of the Spirit of life, bagamat nagalit ka at nakabaling ka dito sa law of the Spirit of life, hindi tatagal, mawawala na yung galit mo. No? At hindi na siya babalik kasi napalaya na. Ang ibig sabihin na napalaya, nailabas ka na mula dyan. At dahil nailabas ka na, hindi ka na babalik. No? So, yun yung kaligtasan natin. No? So, ang una sinasabi natin, itong law of sin and of death, si Satanas, ang kapangyarihan ng kasalanan na nadala sa atin, hindi natin siya kaya. Kaya tayo ay palagi nabubulid sa kasalanan. Pero dinala ng Panginoon ang isang kapangyarihan sa loob natin. Isang kalakasan na tinatawag na law of the Spirit of life. No? At itong law of the Spirit of life, meron siyang lakas para ibukod tayo, palayain tayo, no? At bigyan tayo ng lakas na labanan natin ang kasalanan. Yan ay hindi ayon sa ating kakayahan, kundi sa pamamagitan ng law of the Spirit of life. The blessings of the gospel are the return to God and the gaining of God as our possession. Once we enjoy God as our possession, we are free. Only those who enjoy God do not commit sin and are really free. Amen. John 8:36 says, "If therefore the Son sets you free, you shall be free indeed." If we want to be free, if we do not want to commit sin, then we must obtain the Son of God, and enjoy Him. Amen. So, ito lang yung tanging paraan upang hindi tayo magkasala, maibukod tayo mula sa kasalanan, no? At tayo
ay maging walang bahagi sa kasalanan. Ito ay sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos na si Kristo ay walang iba kundi ang law of the Spirit of life na may kakayahan na ilabas tayo mula sa kasalanan. Kaya nga, nung sinasabi natin, ang Jollibee kasi ay isang sitwasyon kung saan ang ating pag-aari ay naibalik na sa atin. At pwede natin sabihin, yung pag-aari yan ay si Kristo mismo. Yan yung law of the Spirit of life na naidala sa atin. At kung bumabaling tayo sa Kanya, natatamasa natin siya, tayo ay napapalaya mula sa kasalanan. Parang ano siya, hindi mo pinipuwersa yung sarili mo na makalabas ka sa kasalanan. Kundi ano siya, parang matik siya. Automatic. Pagpasok mo kay Kristo, automatic na ilalabas ka mula sa kasalanan. Walang effort. Amen. The Son of God today is the life-giving Spirit. This life-giving Spirit is the Spirit of life, who is in us as the law of the Spirit of life. Amen. So sabi ng Biblia, ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. At yan ay walang iba kundi ang anak ng Diyos, si Kristo mismo. Ngayon ay espiritong nagbibigay buhay. Kaya kung pinag-uusapan natin yung kautusan ng espiritu ng buhay, yan yun. Ang kautusan ng espiritu ng buhay ay si Kristo na naging espiritong nagbibigay buhay. So ito yung espiritong nagpapalaya sa atin mula sa kautusan ng espiritu ng kautusan ng kasalanan. Amen. Therefore, the law of the Spirit of life is just the Lord Himself, who passed through death and resurrection to become the life-giving Spirit, the Spirit of life. Every life has a law, so the Spirit of life also has a law. The law of the Spirit of life releases us from the law of sin. Sabi niya, every law or every life has law. Nang ibig sabihin, bawat buhay, meron siyang tinatawag na innate ability. Meron siyang abilidad. Bawat buhay may abilidad. Kaya sinasabi ko nga, pag tinignan mo yung mga buhay sa lupa, merong mga iba't ibang klaseng abilidad sila na hindi kayang gawin ng ibang klaseng buhay. Diba? Katulad ng aso, may buhay siya. May kakayahan siyang tumahol. May kakayahan siyang magbantay, matapang siya. No? At ang pusa, tignan niyo yung pusa, yung buhay niya, may kakayahan siya na hindi kaya ng aso. Nakakaakyat siya sa mga heights, mataas. Kaya niyang tumalon mula sa taas. No, mabilis siya. Kaya niyang humuli ng mga daga. Maski yung maliliit na daga, kaya niyang hulihin. Yung buhay niya, merong ganyang abilidad. Ang isda, lagay mo siya sa tubig, hindi siya nalulunod. Ang ibon, nakakalipad siya. So, bawat buhay, meron siyang iba't ibang kakayahan. So, yan yung law. No, hindi lang buhay, maski sa kalikasan, may ganyan. Yung tinatawag nating law of gravity, na lahat ng bagay na hinagis mo sa ere, bumabagsak sa lupa. Law yan. No, at yan ay kusang nangyayari. Automatic yan. Yung kasalanan, law din yan. Pag pumasok ka sa law of sin, magkakasala ka. Kasi yun yung kanyang kakayahang gawin. Dali ng tao sa kasalanan. Ibulid ang tao sa kasalanan. Siya yung source, kalakasan ng kasalanan. At walang makadaig sa kanya, yung puwersa ng ating laman, sarili. Hindi natin siya kayang talunin. Mas malakas siya kaysa sa atin. Kaya tayo nagkakasala. Ngayon, dinala naman sa atin ang isang kautusan na tinatawag na kautusan ng buhay. Mas malakas naman siya kaysa sa kautusan ng kasalanan.
At yan ay ang kautusan ng Espiritu ng buhay. Kaya kung tayo naman ay pumapasok dyan, ini-enjoy natin, pumapasok tayo sa karanasan, napapalaya naman tayo mula sa kautusan ng kasalanan. At ito hindi ayon sa ating effort, ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng buhay, no, na merong isang kakayahan na daigin ng kasalanan, palayain ng tao mula sa kasalanan. No, kaya yun pinapakita sa ating paraan ng deliverance o kaligtasan natin mula sa kasalanan. Hindi ayon sa ating sarili. Kaya hindi totoo yun, yung mga tinuturo, magbago ka na, wag mo nang gawin yan, masama yan, hindi yan maganda, iwasan mo na yan, etc., etc. Hindi yan. Walang ano yan, walang dating. No, tangi lang itong kapangyarihan, no, ng kautusan ng Espiritu ng buhay ang may kakayahan. No, kaya yan ay na-discover din ni Paul. Amen. Amen. Therefore, the law of the Spirit of life is just the Lord Himself. Okay, so nabasa ko na to. So yung sumunod na line, we enjoy the freedom of the Jubilee, not only at the moment we believe in the Lord, but beginning from that day, we should enjoy this freedom all our life and for eternity. So, kailan nagsimula yung ating kalayaan mula sa kautusan ng kamatayan, ng kasalanan at kamatayan? Yan ay nagsimula nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Kasi yan yung panahon na pumasok yung Espiritu ng buhay tungo sa atin. At yan yung simula na nararanasan natin ang kalayaan mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Amen. Amen. Ito. This freedom comes from our enjoyment of God. He has become our possession for our enjoyment. And when we enjoy Him, we obtain freedom. However, if we do not enjoy God sufficiently, we will still be in bondage in so many things. Amen. Kaya yung key, susi, ay enjoy God. Enjoy God. Maski meron ka ng Diyos na possession mo, kung hindi mo siya ini-enjoy, pwede ka pa rin mahulog sa mga bondages katulad ng kasalanan. Amen. The year of Jubilee is for us to be returned to God as our possession and as our enjoyment, so that we may become free and be released from all oppression. Thus we are returned to God from the authority of Satan and are freed from the slavery of sin. Hence, it is useless to struggle and strive. Making up our mind will not work. We must enjoy the Lord. Amen. So sinasabi niya, walang magagawa ang ating sariling pagsusumikap, no, at pakikibaka sa kasalanan. Walang magagawa. Marami mga tao sumubok na niyan. No, gusto na nila magbago, bitawan na ang mga makasalanang bagay, pero wala silang magawa. Talagang nahuhulog sila sa ganun. O kaya, ang tanging paraan ay ang tamasahin ang Panginoon. No, maski na i-set mo yung kaisipan mo, no, magdesisyon ka na wag nang magkasala, magkakasala ka pa rin. Kasi nandyan palagi yung kalikasan ng kasalanan. Kaya ang tanging paraan ay ang tamasahin ang Panginoon. We must learn to contact this true and living Lord to enjoy Him. In this way, He becomes our release within us and our freedom. As a result, we have not only our possession,
but also our freedom. No? Kaya yan yung epekto ng Jubilee. Sa isang banda, tinanggap natin ang Diyos bilang possession natin. So meron na tayong Panginoon. Nasa atin na yung law of the spirit of life. Nasa atin na yan. Pero, meron pang isang bagay na dapat nating gawin. Yan ay ang tamasahin ang Panginoon. Upang sa pamamagitan nitong kautusan ng Espiritu ng buhay, mapalaya tayo mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Kaya dito sa message, pinag-uusapan uli ang kalayaan na isa sa mga pagpapala ng Hubileo sa atin. Ang maging malaya. Maging malaya sa pang-aalipin ng kasalanan sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu ng buhay. Amen. So, salamat Panginoon sa iyong kaawaan. Bagamat ang kasalanan ay malakas at makapangyarihan na naipasok sa amin, subalit salamat din, idinala mo rin sa amin ang Espiritu ng buhay na naki Kristo Jesus. Na mula dito, Panginoon, kami napapalaya mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Salamat Panginoon. Tinuro mo sa amin na ang tanging susi ay ang tamasahin ka, maranasan ka, bumaling sa iyo, at mabuhay sa loob ng Espiritu. Amen. Amen.